Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Kay De Guzman JP, shout out kay Kram Zuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay mabuti, huwag pumunta sa harap ng pintuan, sa likod ng pintuan. Kuya Sian, ikaw na, tanong ni Pego. Masyadong high profile, alam mo, maraming tao sa lungsod ang nag-uusap tungkol sa amin kamakailan, gusto lang namin. Hindi natapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap, ngunit ngumiti lang siya ng medyo nahihiya. Nang marinig ito, medyo nalito si Pego, ngunit naiintindihan pa rin niya. Tumango, ang Pay Mansion ay may ilang mga backdoor, ngunit tulad mo, sigurado ka ba? Nang makitang tumatango pa rin si Han Sanchen, sumang-ayon na lamang siya, sige, ihahatid na kita doon. Hindi na kailangan, sabihin sa amin kung saang direksyon kami naroroon, at kami mismo ang pupunta. Sabi ni Han Sanchen. Itinuro ni Peigo ang likod ng bulwagan at sinabing, sumunod sa kalsadang ito, pumunta sa lahat ng paraan at pagkatapos ay lumiko sa kaliwa upang marating ang pintuan sa likod. Tumango si Han Sanchen, at pagkatapos magpaalam kay Peigo, dinala niya si Suying Xia hanggang sa likod ng pinto. Karamihan sa likod bahay ay ang lugar kung saan magkasama ang mga anak, prinsesa at pamilya ni Mrs. Peigo. Ang epekto ng digmaan ay talagang hindi malaki. Ito rin ang pinakamabilis na lugar para sa pamilya Pei upang maibalik ang kaayusan. Sa daan, madalas mong makikita ang maraming miyembro ng pamilya na nagbibihis, tumutugtog ng piano sa harap ng bintana, o nakatulala, bawat isa ay may sariling kulay at hugis. Ang dalawang mag-asawa ay lumakad sa lahat ng paraan at nanonood, na may mahinang ngiti sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, ang tinatawag na kaligayahan, hindi ba't ang pamumuhay at pagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan? Kaya ba dinala mo ako sa likod ng pinto? Gusto mong makita ang hininga ng buhay. Ngumiti si Ivory. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen, tumango at sinabing, sa palagay mo ba ay mas mainit at maganda ang ganitong uri ng eksena kaysa sa mga sirang pader sa harap ng pintuan? Oo, yun ang iniisip mo, okay. Sabi ni Ivory. Ivory, sa totoo lang, gusto ko talagang mamuhay ng ganitong klaseng buhay. Nagsasaka ako at naghahabi. Wala nang maginhawang buhay sa mundong ito. Gusto ko rin. Kapag natapos natin ang mga bagay-bagay dito, makakahanap tayo ng paraiso at mamumuhay ng ganito sa hinaharap. Tumango si Ivory at magsasalita na sana, ngunit sa sandaling ito, may mga putok ng ingay mula sa harapan, at sinira ng tunog ang katahimikan. Fuck, you idiot, kaya mo ba, hindi mo ba magawa at lumayo ka pa? Damn, what a bad luck. Kapag nasa tabi ka namin, lahat ng mga nanay namin ay malas na magkasama. Iyon ay, isang sumpa ang pumasok sa kanyang mga tainga, na may kakaibang tono. Nakakasilaw, may kusina sa di kalayuan, at maraming tao ang nagsisibak ng kahoy sa gilid ng pinto. Ang pinagalitan ay isang batang payat, mga 16 na taong gulang. Kung ikukumpara sa malaking katawan ng Demon Race at maging sa Pei family, ito ay hindi lamang wala sa lugar, ngunit kahit kumpara sa ordinaryong sangkatauhan tulad ni Han Sanchen, ito ay masyadong payat. Hindi naman ganoong malnutrisyon, parang hugis lang ng sakit. Napag-alitan ang maliit na bata, ngunit hindi pa rin kumibo, tiniis na lang niya ito ng tahimik, at patuloy na ginamit ang kanyang maliit na katawan upang iangat ang malaking palakol at isa-isang tumaga ng kahoy sa tumpok. Fuck, what a fucking piece of shit. Bilasan mo, tagteren mo ako. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo matapos ang pagputol ng kahoy ngayon, hindi mo na maiisip na kumain ngayong gabi. Hindi kita hahayaang matulog. Ilang tao ang nagpagalitan ng husto,
at tila ganap na tinatrato ang maliit na batang lalaki sa kanyang harapan bilang isang hayop. Kahit na talagang nagsumikap ang maliit na bata, ngunit makita ang tambak ng kahoy na panggatong sa likod niya na halos parang burol, alam pa rin ng sino man na kung gusto niyang putulin ang lahat ng ito sa loob ng isang araw, ito ay halos isang kalokohan. Hindi na ito makita ni Ivory, at lalakad na sana siya para magpakita. Obvious naman na nambubuli siya ng mga tao. Ngunit nang siya ay aalis na, biglang, na may malutong na tunog, isang sampal ang tumama sa mukha ng maliit na bata. Kaagad, ang maliit na bata ay direktang natamba. Matapos gamulong ilang metro sa lupa, nang nagmamadali siyang bumangon, ang kaliwang pisngi niya ay namumula na sa dugo at namamaga. Ang nakatama ay isang napakalaking matabang lalaki na nagmamadaling lumabas ng kusina. Ang lalaking ito ay 2 metro ang taas at may timbang na 6 o 700 libra. Nakasuot siya ng puting sombrero at mukhang chef na namamahala. Dampi mo, what the hell did you wash the spiritual vegetables that I told you to wash? Fuck, you son of a bitch, hindi kita matatalo hanggang mamatay ngayon, bastard, I'll write your fucking name instead. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang higanti ay tumayo, sumugod patungo sa payat na batang lalaki, at pagkatapos ay pinilipit ito, pagkatapos ay hinawakan siya at ibinagsak ito patungo sa kanyang ulo, at malapit na siyang ihampos ng direkta sa lupa. Sa ganoong pagkahulog, ang maliit na batang lalaki ay may kapansanan kahit na hindi siya mamatay. Hindi na nakayanan ni Ivory, at dumiretso na siya. Storytelling channel sa YouTube. Dahil pamilya ka ni Pei, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung hindi, may inis talaga ako, sigaw ni Han Sanchen. Fuck you, don't do this shit with your father, brothers, kill this pair of dogs and men, and I will bear any consequences. Galit na umungol ang manager, at nanguna sa pagbubuhat sa kanyang malaking katawan at sumugod kay Han Sanchen. Nang magsalita ang manager, ang iba ay hindi nang ahas na hindi makinig, at nagmamadali silang sumunod, dumiretso sa Han Sanchen. Ang daming tao, umiling-iling, humarap sa lakas nitong grupo ng mga tao, tinatamad talaga siyang gumalaw ng daliri. Nakakunot lang ang noo, isang malaking enerhiya ang direktang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang grupo ng mga tila mabangis na punong kaytiwala ay biglang nakatagpo ng 10 antas ng unos, at sila ay lumipad palabas ng malakas. Bang bang bang. Tulad ng isang diwata na nagkalat ng mga bulaklak, maraming mga tao ang hang-ampos sa isa't isa ng mabangis, at ang nahulog saglit ay nakangisi at sumisigaw sa sakit. Nang dumating ang hukbo ng kaaway, natakot ka sa kamatayan at hindi nang ahas na magambag. Pagdating mo dito, lalabanan mo ang sarili mong mga tao. Medyo mabangis ka. Palagi kong iniisip na kahit na ang mga lalaki ng pamilya Pei ay maaaring medyo masungit at mapusok, sila ay palaging mainit ang ulo, ngunit hindi ko inaasahan na kayo ay lubos na mababawasan ang aking impresyon sa pamilyang Pei. Fuck! Stop talking nonsense with me, you fucking bastard, why the hell didn't fight to kill the enemy? It's your little white face, I'm afraid you haven't fight on the battlefield, right? Galit na sigaw ng manager. Noong inilunsad ang malaking labanan, ang mga taong ito ay talagang hindi pa nakapunta sa larangan ng digmaan. Kung tutuusin, bagamat akala nila ay mabangis sila, kumpara sa hukbo sa labas, alam nila na ang resulta ay dapat na paghampas ng bato sa isang itlog. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na sumulong sa pakikipaglaban. Ang palusot naman para hindi maglakas loob na lumaban, pinag-isipan din nilang mabuti, sila pala ang nagluluto. Paano napunta sa labanan ang lalaking ito para patayin ang kalaban? Sa makatuwid, kapag pinag-uusapan sila ni Han Sanchen ngayon, ito ay talagang tulad ng pagtapak sa kanilang masakit na mga paa. Naniniwala ang manager na sa estado ng Han Sanchen, siya ay bata at payat, at siya ay ganap na iskolar ng Beijing. Ang hitsura, syempre, ay hindi maaaring nasa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, ang pagbulyaw sa kanya pabalik ay hindi lamang makakatuon muli ng firepower sa kanya, ngunit maalis din ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Syempre ako ay nasa larangan ng digmaan. Ngumiti si Han Sanchen. Ba, ikaw lang ang napunta sa battlefield, hindi ka ba nagyayabang sa paggawa ng drafts? Galit na saway ng manager. Syempre meron ako, kung hindi,
Paano ko malalaman na wala ka? Ngumisi si Han Sanchen. Mula noong digmaan, sa katunayan, ang kusina sa likod ay nakahanap ng isang lugar upang itago. No way, hindi sila kamag-anak na babae, hindi sila madadala sa isang tagong lugar para itago ni Peigo, at hindi sila mga bantay, ipapadala sila sa frontline, maaari lang silang manatili sa sarili nilang sirang lugar, at pagkatapos ay humanap ng silid na panggatong na mapagtataguan. Sa makatuwid, hindi pa nila nakita si Han Sanchen mula simula hanggang wakas, at hindi sila kasing husay ng mga taong maaaring mag-espiya sa kanila sa ilang mga pagkakataon. Utot ka, ako ang pumunta sa larangan ng digmaan, hindi ko pa nakita ang maliit mong puting mukha. Nang bumagsak ang mga salita, marahil dahil sa pagkakonsensya, ang taong ito ay nagmamadaling sinabi sa mga nakababatang kapatid na lalaki sa tabi niya, sa palagay mo ba? Kunwari nandito, hindi pa namin siya nakikita. Sa aking palagay, malinaw na natalo niya ang general manager at alam niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, kaya sinadya niyang gumawa ng dahilan para hindi pumunta sa larangan ng digmaan upang paalang-sala ang kanyang sarili. Sa palagay ng pangkalahatang tagapamahala, ito ay napakamakatwiran. Hindi pa sila nakapunta sa larangan ng digmaan, kaya kung magsalita ang batang ito tungkol dito, makokonsensya siya. Kung siya ay nagkasala, natural na hindi siya maghihiganti sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang manager ay malapit nang bumangon sa galit, na nagbabalak na makipag-usap muli kay Han Sanchen. Gayunpaman, biglang tumawa si Han Sanchen sa sandaling ito, kung wala ako sa larangan ng digmaan, mabubuhay pa ba kayong mga bastos para kalokohan ako dito? Natatakot ako na baka namatay ka na sa espada ng kalaban. Damo, bastos ka, pwede ka talagang magpanggap, para bang nanalo ang buong labanan dahil sa itsura mo, ano ba? You are Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, kilala mo pa ba si Han Sanchen? You're such a goddamn nonsense, sino ang hindi nakakakilala kay Han Sanchen mula sa pangunahing lungsod ng pamilya Pei? Iyan ang Diyos na nanguna sa ating pamilyang Pei sa krisis na ito. You fucking want to take his credit, parang, you really didn't you have been on the battlefield, and you can't even figure out who is the first. Tama, tanga talaga tong lalaking to. Guluhin natin. Kapag tapos na tayo, sabihin mo sa may-ari na nagpapanggap itong si Han Sanchen. Superior. Ang isang grupo ng mga tao ay tila nakahanap ng isang bagong tagumpay, at sila ay nagpupumilit na bumangon. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, nakaisip ka na ba ng tanong, kung ako si Han Sanchen? Aaron. Sa katunayan, isang grupo ng mga tao ang nag-isip tungkol sa isyong ito sa simula pa lang nang makita nila sina Han Sanchen at Ivory. Kung tutuusin, hindi sila taga-bahay ni Pei, at malalaman mo sa pagtingin sa kanila. Sa halip na mga tao mula sa bahay ni Pei, na maaaring lumitaw sa bahay ni Pei, malamang na ito ay si Han Sanchen. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, lahat sila ay tahimik na pinasyahan ang posibilidad na ito. Walang ibang dahilan, ito ang harem. Paano napunta si Han Sanchen sa ganoong lugar? Kahit na gusto mong mag-overnight, siguradong nasa kabilang garden ito ng harem, at imposibleng maabot ang lugar na ito, at mas marami pang pumunta sa likod nilang kusina. Pangalawa, ang isang VIP na tulad niya ay dapat laging nasa harapan niya kapag siya ay bumabiyahe. Paanong mag-isa ang 2 taong ito? Sa makatuwid, halos nagkakaisa silang naniniwala na ang lalaki at babae na ito ay dapat na mga tao ng ilang sangkatauhan na naiwan ng digmaan. Fuck, kung ikaw si Han Sanchen, ako pa rin si Han Sikian. Oo, ang pangalan ko ay Han Erkian. Ang pangalan ko ay Han Dakian. Ang paghamak at paghamak ay nakasulat sa buong mukha ng isang grupo ng mga tao, at lahat sila ay pinagtawanan si Han Sanchen. Kung gayon maaari mo akong dalhin sa ulo ng pamilya Pei upang magtanong ng malinaw, ngunit huwag mong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, hawak ang mga natatanging panauhin ng pamilyang Pei, hindi sapat ang 10 sa iyong mga ulo. Ngumisi si Han Sanchen. Kahanga-hanga pa rin ang grupo ng mga tao, ngunit nang marinig nila ito, hindi nila napigil ang sumimangot. Hindi kaya siya talaga si Han Sanchen. Kung hindi, bakit siya nagkusa na hilingin sa kanila na dalhin siya upang makita ang ulo ng pamilya? Ang tunay na ginto lamang ang hindi takot sa apoy. Kung isang tao ang nagpapanggap na tao,
hindi siya maglalakas loob na makita ang may-ari ng pamilya kahit na siya ay bugbugin hanggang sa mamatay, hindi pa banggitin na ang ideyang ito ay nagmula sa kanyang sarili. Umasa, hindi ba? Halatang tumingin sa akin ang mga nakababatang kapatid at napatingin ako sa iyo. Ilang sandali silang natakot sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na humakbang ng kalahating hakbang pasulong, at ang galit sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pag-aalala. Kung wala ka ng ibang gagawin, bilisan mo na at gumawa ka ng sarili mong trabaho. Ang batang ito naman, hindi mo kailangang magtrabaho ngayon, may problema ba? Malamig na sabi ni Han Sanchen. Walang nang ahas na magsalita. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Han Sanchen. Kung siya talaga si Han Sanchen, kung nasaktan niya siya, hindi pa banggitin ang parusa ng patriarch. Natatakot ako na hindi pabayaan ng ibang tao ang kanilang sarili. Sa makatuwid, wala silang magawang manood habang si Han Sanchen ay umalis kasama ang mga tropa. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang pangkalahatang tagapamahala ay higit na naramdaman na ang kanyang mukha ay talagang nawala. Ayaw din niyang paalisin si Han Sanchen ng ganito. Kung sakaling ang kanyang biyenan ay hindi si Han Sanchen, siya ay matatawa sa hinaharap, na nagsasabing siya ay isang matandang lalaki na niloko ng isang binata. Sa pag-iisip nito, hindi niya alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa, at biglang sumigaw, "Saan ka pupunta, pinakawalan ba kita?" Ayaw magdulot ng gulo ni Han Sanchen, kaya okay lang naturuan sila ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya sinasadyang napatay si Pei Hu at ang ikapitong prinsesa, at ayaw niyang mahawakan ang dugo ng pamilyang Pei sa kanyang mga kamay. Ngunit ang galit na sigaw ng matabang lalaki ay labis siyang ikinagalit, at may malabong pagpatay sa kanyang mga mata. Nakakahiya talaga, binitawan ko na siya, at ang resulta. Biglang huminto si Han Sanchen, hindi lumingon, tahimik lang na naghintay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!